Sa araw na iyon, ang araw ay tila isang nagbabagang bakal na nakabitin sa kalangitan ng Agusan del Sur, walang awa at walang patawad. Ang init nito ay hindi lamang tumatago sa balat, kundi pumipiga rin sa dibdib at nagpapabigat sa bawat paghinga. Ang hangin ay siksik sa amoy ng putik, ng mga nabubulok na basura, at ng natitirang halumigmig ng baha na dahan-dahang tinutuyo ng araw sa kahabaan ng kalsada. Sa likod ng manibela ng isang malaking truck na puno ng kargamento, si Elena ay nakaupong tuwid, hindi sumasandal. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. 25 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng katatagan ng isang taong masyadong madalas nang humarap sa pagdurusa. Nakapokus ang kanyang tingin, matigas ang kanyang panga. Tila handa na siyang harapin ang anumang maaaring mangyari sa daan. Ang truck na kanyang minamaneho ay naglalaman ng mga bigas, dilata, malinis na tubig, mga damit na maaaring isuot, at mga gamot para sa paunang lunas na nalikom mula sa iba't ibang donor. Ang lahat ng tulong na ito ay maayos na inilagay sa likuran ng truck, tinalian ng simple upang hindi gumuho kapag dumaan ang truck sa mga sirang kalsada. Bawat pag-uga ng gulong ay nagdudulot ng paggalaw sa kargamento, at bawat tunog nito ay nagpapaalala kay Elena na ang laman ng truck ay hindi lamang mga ordinaryong bagay. Sa evacuation center na kanyang patutunguhan, daan-daang biktima ng baha ang 3 araw nang nagtitiis sa limitadong pagkain. Ang mga bata ay nagsisimula ng manghina, ang mga matatanda ay nagtitiis ng gutom, at ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa truck na ngayon ay minamaneho ni Elena ng mag-isa. Ang daan na kanyang tinatahak ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang aspalto ay basag at natutuklap. Ang malalalim na butas ay natatakpan ng kulay tsokolating tubig baha na nanlilinlang sa mata. Kinakailangang magdahan-dahan ang truck, paminsan-minsan ay malakas na umuuga kapag ang gulong ay tumatama sa mga gumuho ng bahagi ng kalsada. Ilang beses na napilitan si Elena na pigilin ang kanyang hininga habang tumatawid sa mga pansamantalang tulay na gawa sa mga tabla ng kahoy at lumang bakal na mabilisang ikinabit. Ang mga tabla ay malakas na umuugong sa ilalim ng bigat ng truck na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya binawasan ang kanyang determinasyon. Ang pag-ikot sa ibang daan ay mangangahulugan ng dagdag na oras, at ang oras na iyon ay maaaring mangahulugan ng mas mahabang pagdurusa para sa mga evacuees. Sa loob ng mainit at walang aircon na kabina ng truck, malakas ang agos ng pawis sa gilid ng kanyang noo at likod. Basang-basa ang kanyang damit, pagod ang kanyang katawan, ngunit nananatiling matalas ang kanyang isipan. Patuloy niyang kinakalkula ang distansya at oras sa kanyang isipan, iniisip ang mga mukha na naghihintay sa evacuation center. Sa kanyang katahimikan, pinatibay ni Elena ang kanyang kalooban. Kailangang makarating ang tulong na ito, anuman ang panganib. Hindi pa niya namamalayan na ilang daang metro sa unahan, ang mahirap na paglalakbay na ito ay hindi na lamang laban sa sirang kalsada at baha, kundi haharapin niya ang maruming kapangyarihan na nagkukubli sa likod ng uniforme at magiging simula ng mga pangyayaring magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ilang daang metro matapos malampasan ang huling pansamantalang tulay, biglang nagbago ang paligid. Ang kalsada na kanina ay puno pa ng mga residente ay biglang naging tahimik. Walang bahay, walang ibang sasakyan, tanging mga hanay ng basang puno at mga lawa ng tubig sa magkabilang gilid ng daan. Otomatikong binagalan ni Elena ang takbo nang may mamataan siya sa di kalayuan. Isang checkpoint ang nakatayo sa gilid ng daan, mukhang biglaan at hindi kapanipaniwala. Isang maliit na sirang tolda, isang kinakalawang na bakal na karatula, at isang lubid na nakatali ng basta-basta ang nagpapadama ng kakaibang pakiramdam sa checkpoint na iyon. Habang papalapit ang truck, nakita ni Elena ang 3 pulis na nakatayo malapit sa poste. Hindi sila mukhang alerto o nagbabantay. 2 sa kanila ay nakasandal habang naninigarilyo, bahagyang tumatawa na parang walang iniintindi. Ang kanilang mga uniforme ay lukot, bukas ang mga butones, at walang sinuman sa kanila ang nakasuot ng opisyal na sombrero. Ang isa na nakatayo sa pinakaharap ay malaki ang katawan. Nakausli ang kanyang dibdib na para bang nais niyang magmukhang makapangyarihan. Ang kanyang tingin ay matalim na sumusunod sa truck ni Elena. Hindi ito tingin ng isang tagasuri, kundi tingin ng isang taong sumusukat ng pagkakataon. Itinaas ng pulis na malaki ang katawan ang kanyang kamay, senyas na huminto.
Mabagal ngunit may diin ang kanyang kilos. Dahan-dahang inapakan ni Elena ang preno hanggang sa huminto ang truck sa harap mismo ng poste. Nananatiling bukas ang makina. Ang panginginig nito ay ramdam hanggang sa manibela. Lumapit ang pulis at maikling nagsalita ng walang anumang formalidad. Baba! Ang tono ng kanyang boses ay malamig at naguutos. Napalunok si Elena ngunit binuksan pa rin ang pinto ng kabina at bumaba. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Sa kanyang isipan, marahil ito ay isang regular na pagsusuri, isang bagay na normal sa isang lugar na tinamaan ng sakuna. Tumayo si Elena sa harap ng truck nang may magalang na postura. Ramdam pa rin niya ang init at pagod mula sa mahabang biyahe. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng 3 pulis. Walang bakas ng kaseryosohan sa pagtupad ng tungkulin. Walang opisyal na number plate, walang sasakyang patrol na sumusuporta sa pagkakaroon ng checkpoint na iyon. Ngunit pinili ni Elena na huwag mag-react ng labis. Bilang isang voluntaryo, sanay siyang tinatanong at sinusuri. Hindi niya lubos na namamalayan na ang checkpoint na ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagsusuri, kundi simula ng isang maruming intensyon na kanina pa siya tinitiktikan. Nang tumapak si Elena sa maputik na lupa, lumapit si Berto nang may mabibigat na hakbang na sinadyang bagalan na para bang nais ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pinagmasdan ng lalaking malaki ang katawan si Elena mula ulo hanggang paa. Hindi tulad ng isang opisyal na nagsusuri ng isang voluntaryo, kundi tulad ng isang taong naghahanap ng butas para siya ay pabagsakin. Sa isang tamad ngunit puno ng pagdududang tono, hiniling niya kay Elena na ibigay ang kanyang mga papeles, daig bilang voluntaryo, at ang listahan ng mga relief goods. Ang paraan ng pagbuklat niya sa mga dokumento ay bastos, marahas na hinila, at binabaliktad na parang walang paggalang. Mula sa kanyang intonasyon pa lamang, ramdam na ni Elena na hindi ito isang ordinaryong pagsusuri. Habang sinusuri ang mga papeles, patuloy na nagtatanong si Berto ng mga tanong na tila walang kaugnayan. Saan nagmula si Elena? Sino ang nag-organisa ng pamamahagi ng tulong? Bakit siya nag-iisa? At bakit napakarami ng karga ng truck? Ang tono ng kanyang boses ay hindi matatag, minsan ay nangmamaliit, minsan ay nagbabanta. Tila sinusubukan niyang painan si Elena para gumawa ng maliit na pagkakamali upang magamit niya ito. Sumagot si Elena ng sapat lamang, nananatiling magalang. Bagaman sa kanyang puso, nagsisimula ng lumitaw ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Mayroong mali sa checkpoint na ito at si Berto ay malinaw na hindi isang opisyal na sumusunod sa tamang proseso. Habang nagaganap ang interogasyon, ang 2 pang pulis ay nagsimulang umikot sa truck sa paraang lalong nagpapabigat sa tensyon sa paligid. Tinatapik nila ang likuran ng truck, binubuksan ang trapal, at sinusubukang hilahin ang ilang kahon para suriin ang laman. Ang kanilang mga kilos ay nagmamadali at hindi propesyonal. Mas mukha silang mga taong naghahanap ng dahilan para pigilan ang truck o makahanap ng isang bagay na magagamit nilang dahilan. Paminsan-minsan ay nagpapalitan sila ng tingin at bahagyang tumatawa. Isang tawa na hindi angkop sa gitna ng isang sakuna, lalo na kapag kaharap ang isang voluntaryo. Tahimik na nakatayo si Elena. Ngunit mula sa kanyang tingin, malinaw na nagsisimula na siyang maghinala. Wala siyang nakikitang number plate, walang talaan ng pagsusuri, at hindi niya narinig na binanggit nila ang anumang opisyal na proseso. Ang lahat ay parang isang patibong na maingat na inihanda. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, lalong napagtanto ni Elena na si Berto ay hindi naghahanap ng katotohanan. Hinihintay nilang magkamali si Elena kahit gaano kaliit. At kung walang pagkakamali, sila mismo ang gagawa nito. Ang sitwasyon ay dahan-dahang patungo sa isang bagay na mas masahol pa kaysa sa isang iligal na checkpoint. Matapos magpanggap na matagal na sinusuri ang mga dokumento, isinara ni Berto ang folder nang may malakas na tapik na sinadyang maging dramatiko. Huminga siya ng malalim na para bang katatapos lang ng isang mahalagang ebalwasyon. Ngunit sa kanyang mukha, malinaw na wala siyang binasa. Sa tamad na mga hakbang, lumapit siya kay Elena, bahagyang yumuko habang nagpapakita ng isang mapanuksong ngiti na agad nagpabago sa kapaligiran. Ang daan na to, sabi niya ng marahan ngunit puno ng diin, may bayad. Kung gusto mong dumaan, kailangan mo munang magbayad ng permit.
Ang kanyang mga salita ay tila isang banta na matagal na niyang binalak mula pa sa simula ng interogasyon. Sandaling natigilan si Elena. Ang sinabi ni Berto ay hindi lamang walang katuturan, kundi napaka hindi makatao, lalo na't ang lugar ay nasalanta ng isang malaking sakuna. Tinitigan niya si Berto ng may pagtataka, sinusubukang tiyakin kung nagkamali siya ng dinig. Ngunit ang ekspresyon ni Berto ay hindi nagbago, nanatiling mapanukso, nananatiling tiyak na siya ang may karapatan sa daan na iyon. Ang dalawang pulis sa likuran ay nagkunwaring abala sa pagsusuri ng truck, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap habang bahagyang tumatawa na parang nasiyahan sa sandaling napilitan ang batang voluntaryo sa isang mahirap na posisyon. Naramdaman ni Elena na ang init ng tanghali ay naging isang matinding presyon. Sa isang patag na boses, ipinaliwanag ni Elena na wala siyang dalang dagdag na pera. Lahat ng pondo na nalikom ng mga donor ay ginastos na para sa pagbili ng tulong at kahit siya mismo ay hindi kumuha ng kahit isang sentimo para sa transportasyon. Ngunit walang pakialam si Berto. Nagkibit balikat siya at mumisi. Hindi ko problema yan. Gusto mong dumaan, magbayad ka. Kung hindi, umikot ka. Ang kanyang retorika ay simple ngunit puno ng sadyang layunin. Alam niyang halos imposible ng daanan ang ibang ruta dahil sa baha. Alam niyang kailangan ng mga evacuees ang tulong kaagad at alam niyang wala gaanong pagpipilian si Elena. Mula doon, naramdaman niya ang kanyang kapangyarihan. Sa dibdib ni Elena, dalawang damdamin ang nagbabanggaan, pagkalito at galit. Paanong sa gitna ng ganito kalaking sakuna, mayroon pa ring mga taong ginagawang pagkakataon ang pagdurusa ng iba? Paanong ang isang alagad ng batas na dapat tumulong ay siya pang nagiging pinakamalaking hadlang? Ngunit, pinigilan ni Elena ang kanyang emosyon. Ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Sa boses na nananatiling magalang, bagaman halatang nanginginig, humingi siya ng kaunting konsiderasyon. Ngunit nang makita ang tingin ni Berto na lalong nagiging agresibo, isang bagay ang malinaw na napagtanto ni Elena. Hindi ito negosasyon. Ito ay pamimilit. At kung anuman ang mangyayari pagkatapos nito ay mas malala pa kaysa sa simpleng paghingi ng pera. Itinaas ni Elena ang kanyang mukha ng may katatagan na hindi maitatago. Kahit pagod ang kanyang katawan at patuloy pa rin ang agos ng pawis mula sa mahabang biyahe, ang kanyang prinsipyo ay nananatiling mas matatag kaysa sa takot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Berto nang hindi umaatras. Sa isang boses na kontrolado, sinabi niya, "Voluntaryo po ako, sir. Ang tulong na ito ay para sa mga nasalanta. Walang dahilan para magbayad ako ng anuman." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang paliwanag, kundi isang paninindigang moral. Tumanggi si Elena na yumuko kapag ang katarungan ay niyuyurakan, at ang katatagan na iyon ang biglang nagpabigat sa hangin sa paligid. Hindi inaasahan ni Berto na tatanggi si Elena. Sanay siyang humarap sa mga taong agad natatakot kapag medyo tinaasan niya ang kanyang boses o ipinakita ang kanyang tindig. Nang makita ang isang batang babae na naglakas loob na sagutin siya, tila nasaktan ang kanyang amor proprio. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang tingin na puno ng galit na lalong tumalim. Nag-igting ang kanyang panga, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, at hindi niya namamalayan na nagkuyom ang kanyang malaking kamay. Ang dalawang pulis na kanina ito matawa ay biglang tumahimik. Tila alam nilang si Berto ay nasa bingit na ng pagsabog ng emosyon na maaaring sumiklab anumang oras. Lumapit si Berto. Ilang pulgada na lamang ang layo niya sa mukha ni Elena. Mabigat ang kanyang hininga. Malinaw ang amoy ng sigarilyo na may halong pawis. "Sino ka ba sa akala mo?" "Ha!" Sigaw niya, ngunit pinipigilan para magmukhang opisyal pa rin. Itinuro niya ang truck ng may marahas na kilos. "Walang permiso mula sa akin, hindi makakadaan ang truck na yan. At walang pera, hindi ka makakakuha ng permiso." Sinubukan niyang takutin si Elena, ngunit ang tingin ni Elena ay hindi nagbago, hindi natinag, hindi yumuko. Ang kilos na iyon ay lalong nagpahiya kay Berto. Naramdaman niyang tila tinanggalan siya ng otoridad sa harap ng kanyang mga tauhan. Umabot sa sukdulan ang tensyon nang muling sumagot si Elena. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Hindi ako magbabayad para sa isang bagay na hindi dapat bayaran.
Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Berto. Hindi pisikal, ngunit direktang tumama sa kanyang ego. Agad na sumabog ang galit ni Berto. Hindi na niya nakita si Elena bilang isang voluntaryo, hindi bilang isang babae, hindi bilang isang mamamayan. Sa kanyang mga mata ngayon, si Elena ay isang taong naglakas loob na hamunin ang kanyang otoridad. At mula sa paraan ng pag-igting ng kanyang katawan, mula sa tingin na naging madilim, mula sa maliit na hakbang na ginawa niya pasulong, malinaw na ang galit na iyon ay magiging karahasan sa loob lamang ng ilang segundo. Sumabog ang galit ni Berto ng walang kontrol. Sa loob ng ilang segundo, bago pa man makapaghanda o kahit kumurak si Elena, ang malaking kamay ni Berto ay lumipad sa hangin at tumama sa pisngi ni Elena ng buong lakas. Ang tunog ay malakas na umalingaw sa tahimik na kalsada. Ang sampal na iyon ay hindi lamang isang suntok, ito ay pagsabog ng isang nasaktang ego. Karahasan na isinilang mula sa kayabangan ng isang alagad ng batas na pakiramdam ay hindi maaaring hamunin. Tumalsik si Elena sa gilid, nawala ng balanse, at bumagsak sa maputik na lupa na basa at malamig. Tumalsik ang putik sa kanyang damit, habang ang kanyang paghinga ay naputol dahil sa matinding sakit. Ilang residente na nakatayo sa di kalayuan ay nanlaki ang mga mata nang makita ang pangyayari. Hindi sila lumapit, hindi nagsalita, at hindi naglakas loob na bumulong. Sa ganitong sitwasyon ng sakuna, masyado na silang madalas makakita ng pag-abuso sa kapangyarihan at alam nilang ang paglaban ay magdudulot lamang ng bagong problema. Ilang ina ang nagtakip ng kanilang bibig. Isang ama ang tumalikod. Habang ang ilang kabataan na tumutulong sa ibang voluntaryo ay napayukod na lamang. Nangingilabot sa bilis ng karahasan. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nanatiling tahimik si Elena sa lupa. Nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang pisngi na mainit, kumikirot at marahil ay may pasa. Hirap siyang huminga. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat, dahil sa pagiging biktima ng karahasan nang walang dahilan maliban sa kanyang katapangan na tumanggi sa pangingikil. Dumikit ang putik sa dulo ng kanyang baba. Bahagyang nalugay ang kanyang buhok at nanginginig ang kanyang katawan kahit na mainit pa rin ang hangin. Sa unang pagkakataon mula nang simulan ang paglalakbay, naramdaman ni Elena ang isang matinding kawalan ng pag-asa na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit kahit nakahandusay ang kanyang katawan, mayroong isang bagay sa loob niya na hindi pa namamatay. Ang prinsipyong binitiwan niya kanina ay naging isang maliit na baga na dahan-dahang nagpapalakas sa kanyang loob. Nakatayo si Berto sa ibabaw niya. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba dahil sa galit at kasiyahan. Ang dalawang pulis ay bahagyang tumawa, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sanay na silang makita ang karahasan bilang paraan ng pagpapatahimik. Ang tawa na iyon ay umalinggaw sa tainga ng mga residente, lalong nagpapabigat sa tensyon. Hindi pa kontento si Berto. Mula sa paraan ng pagtingin niya kay Elena na sinusubukang bumangon, malinaw na gusto pa niyang magbigay ng mas maraming aral. Ngunit, sa sandaling ito, isang maliit na kilos ang nakita mula kay Elena. Isang mahabang paghinga, dahan-dahang mga kamay na sumusuporta sa lupa, at isang tingin na nagbago mula sa takot patungo sa isang bagay na mas mapanganib para sa isang taong tulad ni Berto. Hindi pa sapat para kay Berto ang sampal. Sa malalaki at marahas na hakbang, lumapit siya kay Elena na hirap pa ring huminga sa maputik na lupa. Walang anumang sinabi, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng kanyang bota ang tiyan ni Elena. Ang malakas na sipa ay nagpaarko sa katawan ni Elena at biglang nahinto ang hangin sa kanyang mga baga. Ang kanyang hininga ay naputol, tulad ng isang taong malapit ng malunod ngunit pinipilit na manatili sa ilalim ng tubig. Bago pa man humupa ang sakit, muling inapakan ni Berto ang kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas sinadya. Tila nais niyang markahan ang katawan ni Elena ng kanyang kapangyarihan. Ang dalawang pulis ay nakatayo, hindi kalayuan, malakas na tumatawa na parabang nanonood ng isang murang palabas. Wala silang pakialam na ang babaeng nasa harapan nila ay isang voluntaryo na nagdadala ng tulong para sa mga biktima ng baha. Walang pakialam na ang kanilang ginagawa ay hindi lamang immoral, kundi kriminal. Ang mahalaga lamang sa kanila ay makita si Elena na umuungol sa sakit, makita si Berto na ipinagtatanggol ang kanyang nasaktang ego.
Ang kanilang tawa ay tumusok sa mainit na hangin, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kasuklam-suklam at kawalang katarungan. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay napipigilan lamang ang kanilang hininga, natatakot, nagagalit, ngunit walang magawa. Nanginginig si Elena, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na kumakalat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang baywang. Bawat tapak ay nagpaparamdam na tila nabibitak ang kanyang katawan. Ngunit, sa gitna ng sakit na bumabalot sa kanya, may isang bagay na dahan-dahang lumitaw sa loob niya. Isang bagay na kahit siya mismo ay hindi pa namamalayan. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng gulat ay nagsimula ng magbago. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas madilim at mas matatag. Galit. Hindi galit na sumasabog, kundi galit na tahimik, nakakubli at mapanganib. Nang muling itaas ni Berto ang kanyang paa para sa susunod na sipa, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pagsuko, kundi para mapanatili ang kanyang focus. Alam niyang kung masyadong mabilis siyang bumangon, mawawalan siya ng lakas. Alam niyang kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. Habang kinakagat ang labi para pigilan ang sakit, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At ang tingin na iyon ay hindi na pareho. Hindi na iyon tingin ng isang biktima. Iyon ay tingin ng isang taong malapit ng lumaban, may lakas man o wala. At nang hindi namamalaya ni Berto at ng kanyang mga kasama, sinindihan nila ang apoy na susunog sa kanila. Ang mga residente na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay napahawak sa kanilang dibdib, ang ilan ay nagtakip ng bibig dahil sa takot sa karahasang nagaganap sa kanilang harapan. Hindi sila naglakas loob na lumapit. Ngunit ang kanilang mga tingin ay malinaw na nagpapahiwatig ng malalim na pag-aalala. Sa gitna ng mga bulungan, ang katawan ni Elena na kanina inakahandusay ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang kanang kamay ay kumapit sa maputik na lupa, naghahanap ng suporta. Nanginginig ang kanyang katawan, hirap siyang huminga. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ni Elena na tumatangging manatili sa ganoong posisyon. Sa gitna ng matinding sakit, pinilit niyang bumangon ng paunti-unti, laban sa bigat ng kanyang sariling katawan na halos sumuko na. Nang sa wakas ay makatayo siya ng bahagya, mukha siyang isang taong kalalabas lamang mula sa isa pang sakuna. Marumi ang kanyang damit, may pasa ang kanyang mukha. Magulo ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay mas buhay pa kaysa dati. Matalim, nakapokus, tulad ng mga mata ng isang taong pumili na ng landas na hindi na maaaring atrasan. Ang mga residenteng nakakita sa pagbabagong iyon ay natahimik, tila napagtanto na ang sandaling iyon ay hindi lamang pagbangon ng isang biktima, kundi pagbangon ng isang taong handang labanan ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pisikal na sakit. Si Berto, na kanina'y tiyak na mananatiling nakahandusay si Elena, ay lalong nakaramdam ng pagbabanta sa kanyang amor proprio nang makita ang voluntaryo na muling tumayo. Namumula ang kanyang mukha sa galit at hiya, lumapit siya ng may agresibong mga hakbang. Naglakas loob ka pang bumangon, ungol niya. Nang hindi naghihintay ng sagot, itinaas niya ang kanyang paa para muling sipain si Elena. Isang sipa na inaasahan niyang magiging katapusan ng maliit at walang saysay na paglaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanatiling tahimik si Elena. Sa isang kilos na isinilang mula sa likas na pagnanais na mabuhay, itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ang paa ni Berto bago pa man ito tumama sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, isang maliit na sigaw ang narinig mula sa mga residente nang, sa lakas na naipon mula sa galit at nasaktang dangal, itinulak ni Elena ang paa ni Berto ng buong kaya niya. Ang tulak na iyon ay sapat upang mawala ng balanse ang malaking katawan ni Berto at matumba ito paatras. Isang malakas na tunog ang nalikha nang bumagsak ang kanyang likod sa lupa. Ang dalawang pulis na kanina ay tumatawa ay biglang napipi. Nagulat sa kung paanong ang batang babae na akala nila ay mahina ay biglang nagpakita ng lakas na hindi nila inaasahan. Ang pagbangon ni Elena ay hindi lamang isang sorpresa. Ito ang simula ng isang bagay na babaliktad sa buong sitwasyon. Nang bumagsak si Berto, tila huminto ang oras. Ang mga residente na kanina inanonood lamang ay napipigilan ang kanilang hininga na para bang ang kanilang nakikita ay napakahirap paniwalaan. Si Elena na ilang minuto lang ang nakalipas ay nakahandusay at binubugbog, ngayon ay nakatayo ng may postura na mas matatag kaysa dati.
Sa loob niya, ang sakit ay naging isang tapang na hindi mapigilan. Nang hindi hinintay na makabangon si Berto, lumundag si Elena, pasulong ng may bilis na hindi nasundan ng mga mata. Sinuntok niya ng malakas ang panga ni Berto, eksakto noong sinusubukan pa lamang ng pulis na umupo. Ang lakas ng suntok ay nagpatalsik sa ulo ni Berto, at ang malaki niyang katawan ay muling bumagsak sa maputik na lupa. Natauhan na ang dalawang pulis na nagbago na ang sitwasyon. Hindi na nila nakikita ang isang mahinang babae na maaaring takutin. Nakikita nila ang isang banta na biglang bumangon at nagdomina sa sitwasyon. Isa sa kanila ang sumugod, sinusubukang hulihin ang braso ni Elena. Ngunit mabilis na yumuko si Elena, iniiwasan ang kanyang kamay, at siniko ng malakas ang kanyang sikmura hanggang sa napayukod ang pulis sa sakit. Ang isa naman ay sinubukang umatake mula sa likuran, ngunit umikot si Elena at sinalag ang suntok gamit ang kanyang kaliwang braso, saka iniuntog ang kanyang ulo sa ilong ng sumusugod. Hindi dumugo, ngunit sapat ang lakas ng pagtama para mapaupo ang lalaki habang hawak ang kanyang mukha. Ang labanan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngunit para sa mga residenteng nanonood, ang sandaling iyon ay tila mas mahaba. Kumilos si Elena hindi tulad ng isang ordinaryong voluntaryo, kundi tulad ng isang taong matagal nang natutong magtiis, tumanggap at sa huli ibalik ang karahasan kapag napasubo. Bawat kilos niya ay tiyak, mabilis at walang pag-aalinlangan. Walang nasayang nasuntok. Walang kilos na mukhang natataranta. Ang tatlo, si Berto at ang kanyang dalawang kasama, ay hindi na nakabangon bago pa man tamaan ni Elena ang kanilang mga kahinaan, tinitiyak na hindi na sila makakaatake. Sa huli, ang tatlo ay nakahandusay sa maputik na kalsada, gumugulong at naghahabol ng hininga. Samantalang si Elena ay nakatayo sa gitna nila, ang kanyang dibdib ay tumataas baba, pinipigilan ang emosyon na nag-aalab pa rin. Ang mga residenteng kanina ay natatakot ay hindi na kumukurap habang tinititigan ang babae ng maihalong paghanga at pagkagulat. Walang sinuman ang nag-akala na ang voluntaryong nagdala ng tulong ay magiging isang taong magtatanggol ng katarungan sa gitna ng isang tahimik na kalsada. Ang paglaban na ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang mensahe na ang katapangan ay maaaring lumitaw sa mga lugar na hindi inaasahan at ang katarungan ay maaaring magmula sa kamay ng isang taong hindi kailanman naghangad ng karahasan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, umalinggaw ang boses ng mga residente. Ang ilan sa kanila ay bahagyang nagsigawan, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa ginhawa na makitang may isang taong naglakas loob na labanan ang kawalang katarungan na matagal na silang pinipigilan. Ilang ina ang kusang pumalakpak kahit nanginginig ang kanilang mga kamay. Ang mga kabataan na kanina nanonood lamang ay lumapit ng kaunti, napagtanto na ang babaeng kanina itinapakan at sinampal ay ngayon nakatayo bilang nagwagi sa gitna ng putik at karahasan. Ngunit ang sigawan ay hindi ganap na malaya. Mayroong anino ng takot na nananatiling nakabitin. Alam nila kung sino ang tinalo ni Elena. Isang alagad ng batas na nakauniporme. Sa gitna ng mga residente, ilang matatandang lalaki ang sumubok na lumapit kay Elena para tumulong, mag-alok ng tubig, at tingnan ang kanyang kalagayan. Ngunit bago pa sila makalapit, hinila ng ibang residente ang kanilang mga braso ng may pag-aalala. Nagmamakaawa silang halos pabulong habang sumusulyap sa paligid na umalis na si Elena bago pa dumating ang tulong ng mga pulis. Alam nila ang ganitong pattern. Ang mga tiwaling tulad ni Berto ay hindi nag-iisa. May darating na isa pang grupo, mas marami, mas malupit, at hindi nila intindihin kung sino ang tama o mali. Ang karahasan sa ganitong sitwasyon ay hindi kailanman natatapos sa isang panig lamang. At masyado nang madalas na nasaksihan ng mga residente kung paanong ang katotohanan ang siyang nagiging biktima. Ngunit hindi umatras si Elena. Sa kanyang katawan na puno pa rin ng putik at hininga na hindi pa ganap na stable, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa tatlong pulis na ngayon ay nakahandusay sa maputik na lupa. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima, iyon ay mukha ng isang taong kababawi lamang ng kanyang dignidad na nyurakan. Sa kanyang tingin, walang pagsisisi, walang takot, tanging katatagan at dangal na muling nag-aalab. Nais niyang makita nilang bumangon siya. Nais niyang malaman nila na ang kanilang pananakot at karahasan ay hindi nagtagumpay na sirain ang kanyang espiritu.
Ang kapaligiran ay lalong naging tensyonado. Ang maliit na sigawan ng mga residente ay dahan-dahang humina. Napalitan ng isang pag-iingat na lalong tumatalas. Tumingin sila sa kaliwa at kanan, naghahanap ng anumang senyales ng pagdating ng iba pang pulis. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang makaiwas ng tingin kay Elena. Ang babaeng iyon ay nakatayong mag-isa, tuwid sa gitna ng maputik na kalsada, na para bang isang hangganan sa pagitan ng katapangan at ng sakunang maaaring dumating anumang oras. Ang desisyon na manatili roon ay hindi lamang isang uri ng paglaban. Ito ay isang tahimik na pahayag na ang dangal ay hindi mabibili, hindi mapipilit na yumuko, at hindi kailanman mawawala hanggat may isang taong naglalakas loob na ipagtanggol ang katotohanan. Ang tensyon na sandaling humupa ay biglang bumalik nang may marinig na ugong ng makina mula sa malayo. Hindi ito tunog ng isang sasakyan lamang, kundi ng ilan. Agad na umatras ang mga residente habang dahan-dahang lumingon si Elena sa dulo ng kalsada na kanina itahimik. Sa loob ng ilang segundo, 3 itim na sasakyan na walang plaka ang lumitaw mula sa kurbada. Mabilis na tumakbo at biglang huminto, hindi kalayuan sa kinatatayuan ni Elena. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto at 12 pulis na nakauniporme ang lumabas ng may tiyak na mga hakbang. Iba ang kanilang uniporme, mas maayos, mas madilim, at hindi nagpapakita ng anumang pagkakakilanlan ng unit. Mula sa kanilang postura hanggang sa kanilang tingin, malinaw na hindi sila ordinaryong mga pulis sa lugar. Ang lalong nagpagulo at nagpatakot sa mga residente ay ang katotohanang walang sinuman sa kanila ang tumulong kay Berto at sa kanyang 2 kasama na nakahandusay pa rin sa maputik na lupa. Hindi man lang nila sinulyapan ang 3 tiwaling pulis. Tila ang mga katawang nakahandusay ay walang halaga. Ang kanilang focus ay iisa lamang, ang truck ni Elena. Nang walang anumang tanong, ang ilan sa kanila ay agad na kumalat at pinalibutan ang sasakyan. May nagbukas ng trapal, may nag-usog ng ilang kahon ng relief goods, at ang iba ay tinutukan ng malalakas na flashlight ang laman ng truck. Kahit natanghali pa, ang kanilang mga kilos ay mabilis, sanay, at tila alam na nila kung ano ang kanilang hinahanap. Isang opisyal na may malamig na mukha ang nakatayo sa harap, pinagmamasdan ang lahat ng walang ekspresyon. Matalim ang kanyang tingin na para bang sinusubukang basahin ang kanyang isipan. Nang makita ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang kahina-hinalang sulok sa pagitan ng mga kahon ng tulong, yumuko ito at kinuha ang isang maliit na pakete na hindi nakikita kanina. Ang pakete ay walang label, binalot sa manipis na metal, at tila hindi bagay sa iba pang mga gamit na tulong. Lumapit ang pulis sa kanyang komandante at bumulong ng marahan, ngunit malinaw na narinig ni Elena at ng ilang residente sa malapit. Nandito ang item, sir. Ang mga salitang iyon ay nagbago sa buong kapaligiran, tulad ng isang patak ng langis sa nag-aalab na apoy. Ang ilang residente ay nagsimulang magbulungan, napagtanto na ang grupong ito ay hindi dumating dahil sa ulat ng gulo. Dumating sila para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na kahit si Elena mismo ay hindi naiintindihan. Samantala, nakatayo si Elena na parang estatwa. Mabilis na umikot ang kanyang isipan. Hindi siya kailanman naglagay ng anumang pakete maliban sa mga tulong na nalikom ng mga donor. Kung mayroong isang hindi kilalang bagay sa loob ng truck, nangangahulugan itong may isang taong nagpuslit nito nang hindi niya nalalaman. At mula sa paraan ng pagkilos ng grupong ito ng pulis, mabilis, organisado, at puno ng lihim, malinaw na kung anuman ang laman ng paketeng iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa simpleng dahilan ng pagsusuri sa kalsada. Sumulong si Elena ng isang hakbang kahit na masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa naunang karahasan. Ang kanyang boses ay paos ngunit nananatiling matatag nang sabihin niyang lahat ng laman ng truck ay tulong para sa mga biktima ng baha. Walang labis, walang kulang. Ipinaliwanag niya na bawat kahon, bawat sako, kahit bawat bote ng mineral water ay nagmula sa donasyon ng mga taong may malasakit. Walang anumang dahilan para tratuhin siya ng mga alagad ng batas na parang isang kriminal. Ngunit, ang kanyang mga salita ay tila walang bigat sa tainga ng mga bagong dating na pulis. Hindi man lang sila lumingon sa kanya. Ang lahat ng kanilang focus ay nakatuon sa truck, lalo na sa misteryosong maliit na pakete na kababahanap lang. Ang kawalang pakialam na iyon ay nagpabago sa pagkalito ni Elena patungo sa isang mas malakas na pakiramdam ng pagkabalisa.
Itinaas ng mataas na opisyal na nakatayo sa harap ang kanyang kamay, nagbigay ng isang maikli ngunit matatag na senyas. Malamig at walang emosyon ang kanyang boses nang sabihin niya, secure ang truck, huwag siyang paalisin. Ang utos na iyon ay sinunod ng walang tanong ng kanyang mga tauhan. Ilang pulis ang agad na nagsara muli ng trapal ng truck, habang ang iba ay naglatag ng dilaw na linya na para bang sinisiguro ang isang malaking ebidensya mula sa isang crime scene. Kapansin-pansin ang pagkakaiba. Sa isang banda, si Berto at ang kanyang dalawang kasama ay nakahandusay pa rin sa lupa, pinabayaan na lamang. Sa kabilang banda, ang truck ng tulong ay tinatrato na parang isang sasakyan ng isang malaking smuggler. Ang mga residenteng nanonood ay nagkatinginan lamang, hindi naintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Naramdaman ni Elena ang isang bagong presyon na tumama sa kanyang dibdib. Alam niyang mayroong isang bagay na hindi makatwiran. Kung talagang dumating ang mga pulis na ito para tumulong o ayusin ang naunang insidente, dapat ay nakatuon sila sa karahasang ginawa ni Berto. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran, wala silang pakialam sa krimeng iyon. Hindi man lang sila nagtanong kay Elena, hindi tinanong ang sanhi ng gulo at hindi tiningnan ang kanyang mga sugat. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang truck, mas partikular, isang bagay na nakatago sa loob nito. Tinitigan ni Elena ang mga pulis isa-isa, sinusubukang basahin ang sitwasyon, ngunit ang kanilang kilos ay masyadong sarado, masyadong formal, para lamang sa isang lokal na patrol. Sa gitna ng pagkalito, lalong lumakas ang hinala ni Elena. Bakit naging sentro ng atensyon ng misteryosong grupong ito ng pulis ang isang truck ng tulong? Sino ang nagpuslit ng kahina-hinalang pakete sa kargamento ng isang voluntaryo? At bakit ang lahat ng ito ay parang isang operasyon na matagal nang binalak bago pa man dumating si Elena sa lugar? Nagsimulang mapagtanto ni Elena na hindi lamang siya nakikipag-ugnayan sa mga tiwaling tulad ni Berto, kundi sa isang bagay na mas malaki. Isang network na kumikilos ng walang pagkakakilanlan, walang empatya, at walang pakialam kung sino ang kanilang gagawing biktima. Habang nakatayo siya sa gitna ng maputik na kalsada, isang bagay ang kanyang naunawaan. Ang konspirasyong bumabalot ay hindi na lamang isang hinala, kundi isang katotohanan na kakatapos lang siyang hilahin papasok. Habang marahas na binubungkal ng mga pulis ang laman ng truck, isa sa kanila ay biglang huminto at yumuko sa isang sulok ng isang kahon ng relief goods na mukhang ordinaryo. May kinuha siya mula sa likod ng tumpok ng instant noodles. Isang maliit na kahon ng metal na kulay abo-berde, malamig, mabigat at walang anumang label o tanda. Ang kahon ay mukhang napakakaiba, hindi bagay sa iba pang mga tulong. Ang pagkakaroon lamang nito ay sapat na para magdulot ng malaking hinala. Nang tumama ang sikat ng araw sa ibabaw nito, malinaw na ang kahon ay gawa sa isang espesyal na material, hindi isang murang bagay o gawa-gawa lamang. Pinaningkitan ni Elena ang kanyang mga mata, sinusubukang alalahanin kung nakita na niya ang bagay na iyon. Ngunit, walang anumang alaala na tumutugma. Sumulong si Elena ng kaunti, sinusubukang ipaliwanag na ang kahon na iyon ay hindi bahagi ng tulong na kanyang inimpak. Ipinilit pa niyang siya mismo ang nagsuri muli sa bawat kahon bago umalis para walang maling bagay na mapasama. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang pulis na nakahanap ng kahon ay agad siyang tinitigan ng may mga matang puno ng hinala. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging propesyonal, naging balisa at pagkatapos ay naging galit. Hinawakan niya ang kahon gamit ang dalawang kamay na para bang maihawak siyang isang bagay na napakahalaga o napakapanganib. Ang reaksyon na iyon ay hindi reaksyon ng isang taong nakahanap ng ordinaryong bagay, kundi ng isang taong nakahanap ng isang bagay na hindi dapat mawala. Ang mataas na opisyal na namumuno sa operasyon ay agad na lumapit. Nag-igting ang kanyang mukha nang makita ang kahon. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang simpleng pagkakamali sa proseso. Mukha siyang galit, ngunit hindi dahil sa ginawa ni Elena, kundi dahil ang kahon ay natagpuan sa isang bukas na lugar na maaaring makita ng maraming tao. Ang iba niyang mga tauhan ay biglang naging mas kinakabahan, sinusuri ang paligid na parabang natatakot na may mga saksi na nakakaintindi sa nangyayari. Nang buksan ng isa sa kanila ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang boses, kahit na sinusubukan niyang itago ito. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin to? Sigaw niya ng malakas, sinusubukang takpan ang takot na halata na.
Natahimik si Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibinibintang sa kanya. Tinitigan niya ang kahon ng metal ng may malalim na pagkalito. Alam na alam niya kung aling tulong ang idinonate, kung sino ang nagbigay, saan nagmula, at kung paano inilipat ang lahat sa truck. Walang anumang bagay na tumutugma sa kahon na iyon. Ngunit ang mga pulis ay ayaw makinig sa anumang paliwanag o pagtanggi. Hindi nila pinansin ang kanyang pisikal na kalagayan na bugbog sarado at hindi nila pinansin ang katotohanang isa siyang boluntaryo. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang kahon. Tila ang maliit na bagay na iyon ay may bigat na kayang yumanig sa isang bagay na malayo sa pangunawa ni Elena. At sa sandaling iyon, nagsimula niyang maintindihan na nakatayo siya sa gitna ng isang problema na hindi sa kanya. Ngunit may isang taong tiniyak na siya ang magmumukhang may sala. Sa katahimikan na biglang naging nakakasakal, mabilis na umikot ang isipan ni Elena. Ang mga piraso ng pangyayari mula nang pumasok siya sa tahimik na daan ay dahan-dahang nabuo sa isang pattern na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang misteryosong kahon ng metal ay malinaw na hindi bahagi ng tulong. Ibig sabihin, may isang tao, hindi niya alam kung kailan o saan, na nagpuslit nito sa tumpok ng relief goods. At kung ang isang maliit na pakete ay kayang magdulot ng ganitong pagkabalisa sa mga misteryosong pulis, ang laman nito ay tiyak na isang bagay na napakahalaga sa kanila. Ang pagkatuklas na iyon ay nagpatunay sa isang bagay, si Elena ay na-frame up, at ang lahat ng pangyayaring ito ay hindi nagkataon, kundi isang serye ng mga kaganapan na idinisenyo para sa isang layunin. Naalala ni Elena si Berto, ang paraan ng pagpapatigil niya sa truck, ang paraan ng pag-aaksaya niya ng oras sa isang walang katuturang interogasyon, hanggang sa karahasang ginawa niya. Ang lahat ng iyon ay hindi na mukhang isang kusang loob na aksyon ng isang mayabang na opisyal, kundi bahagi ng isang malaking senaryo. Si Berto ay marahil isang maliit na tauhan lamang na binigyan ng gawain na pigilan at pabagalin ang paglalakbay ni Elena. Hindi niya kailangan ng dahilan. Hindi niya kailangang maintindihan ang tunay na misyon. Ang tanging trabaho niya ay tiyakin na mananatili si Elena sa lokasyon ng sapat na katagal hanggang sa dumating ang grupong nakaunipormeng madilim para kunin ang kahon. Ang karahasan ni Berto ay isang takip lamang para itago ang isang mas maselan at mas malupit na agenda. Ngunit isang bagay pa rin ang bumabagabag sa isipan ni Elena, at ito ang lalong nagpapanginig sa konspirasyong ito. Bakit nila pinili ang isang boluntaryo? Bakit ang isang mapanganib na kahon, anuman ang laman nito, ay itinago sa gitna ng tulong para sa mga biktima ng baha? Bakit kinamit ang isang truck ng tulong na dapat ay ituring na neutral at iginagalang? Habang lalo niyang iniisip ito, lalong nagiging malinaw na ang gumawa nito ay hindi ordinaryong tao. Pinili nila ang landas na pinakamaliit ang hinala, isang landas na binibigyan ng akses sa mga lugar ng sakuna ng walang mahigpit na pagsusuri. Isang target na pinagkakatiwalaan ng marami, bihirang suriin at madaling gawing scapegoat kapag kinakailangan. Ang pag-iisip na iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Elena. Sa gitna ng sakit at pagkabalisa ng mga residente, napagtanto ni Elena na nasangkot siya sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng smuggling. Ito ay hindi lamang isang nawawalang kahon. Ito ay isang network, isang operasyon. At siya, nang hindi kailanman tinanong o binalaan, ay biglang naging pinakamahalagang bahagi ng isang plano na hindi sa kanya. Habang nakatayo siyang parang estatwa at tinititigan ang kanyang truck na ngayon ay pinalilibutan ng mga nakaunipormeng tao, isang pakiramdam ng kilabot ang dahan-dahang gumapang sa kanyang bato. Kung kaya nilang gawin ito sa isang boluntaryo, ano talaga ang kanilang itinatago? At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Nang subukan ni Elena na ipaliwanag na wala siyang alam tungkol sa misteryosong kahon, tinitigan siya ng mataas na opisyal na parabang ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay pag-aaksaya lamang ng oras. Nang hindi nagbibigay ng pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang matatag na utos. Pusasan siya. Ang kanyang boses ay patag, hindi tumataas. Ngunit iyon mismo ang nagparamdam na mas mapanganib ang utos. 2 pulis ang agad na humawak ng metal na posas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga residenteng nakakita nito ay nagsimulang mag-alala. Alam nilang walang kasalanan si Elena. Nasaksihan nila kung paano siya nabugbog dahil lamang sa pagtanggi sa pangingikil.
Nang papalapit na ang posa sa pulso ni Elena, ilang residente ang sa wakas ay nagsalita at malakas na tumutol sa hindi makatarungang aksyon. Ang protesta ay parang isang tilamsik ng apoy na nahulog sa isang tumpok ng tuyong dayami. Nagsimulang umalingaw ang mga boses ng hindi pagsang-ayon. Ang sigaw ng mga ina, ang hiyawan ng mga kabataan na masyadong matagal nang nanonood ng kawalang katarungan, at ang mga bulungan ng takot mula sa mga residenteng natatakot na makita ang mga alagad ng batas na kumikilos ayon sa kanilang gusto. Umatras ang mga misteryosong pulis ng bahagya, na pagtanto na umiinit na ang sitwasyon. Ngunit sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, tinutukan nila ng baril ang lupa bilang isang anyo ng pananakot para patahimikin ang mga residente. Ang aksyon na iyon ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Ang kapaligiran sa gilid ng maputik na kalsada ay naging isang larangan ng tensyon na handang sumabog anumang oras. Si Elena, na nasa isang sulok, ay naramdaman ang papalapit na panganib. Sa gitna ng kaguluhan ng salita at pisikal na tensyon, may nakita si Elena na hindi nakita ng sinumang pulis. Isang puwaang. Ang distansya sa pagitan niya at ng truck ay hindi higit sa 3 hakbang. Ang makina ng truck ay hindi pa ganap na lumalamig at ang kanyang posisyon ay walang sinumang tunay na nagbabantay. Sa isang matalas na likas na pagnanais na isinilang mula sa desperasyon, gumawa si Elena ng isang desisyon na tanging isang taong nasa bingit lamang ng panganib ang makakagawa. Sa isang mabilis na kilos, umikot siya, yumuko para iwasan ang kamay ng pulis na halos mahuli na siya, at tumakbo ng buong lakas patungo sa kabina. Napigil ng mga residente ang kanilang hininga nang abutin ni Elena ang pinto. Ilahin ito, lumundag papasok, at umupo sa upuan ng driver. Agad na nag-react ang mga pulis, ngunit huli na sila. Pinihit ni Elena ang susi na nakasaksak pa rin. Umugong ng malakas ang makina ng truck na tila naunawaan ang agarang pangangailangan. Sa isang biglaang pag-arangkada, sumugod ang malaking truck, sinira ang linya ng mga pulis na hindi nakaiwas ng lubusan. Tumalsik ang tubig baha at putik sa lahat ng direksyon nang gumalaw ang malalaking gulong, nilampasan ang pansamantalang barikada. Hinabol ng mga pulis, sumisigaw. Ngunit ang madulas na kalsada at malalim na tubig ay nagpabagal sa kanilang mga hakbang. Humagibis ang truck, malakas na umuuga, ngunit nananatiling matatag, iniiwan ang grupo ng mga nakauniporme at ang kaguluhang kanilang nilikha. Sa likod ng salamin na puno ng tilamsik ng putik, mahigpit na hinawakan ni Elena ang manibela. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit isang bagay ang alam niya, kailangan niyang lumayo sa kanila, bago pa maging isang mas malaking trahedya ang lahat. Matapos makalayo sa paghabol ng misteryosong grupo ng pulis, ihinto ni Elena ang truck sa isang lumang tulay na kalahati ng istruktura ay gumuho na dahil sa baha. Tahimik ang lugar, tanging tunog lamang ng malakas na agos ng ilog sa ibaba ang maririnig. Masakit pa rin ang katawan ni Elena, kumikirot pa rin ang kanyang pisngi dahil sa sampal ni Berto. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang maliit na kahon ng metal na nagpabago sa kanyang buong araw bilang isang bangungot. Dahan-dahan niyang binuksan ang likuran ng truck, inalis ang trapal, at nakita ang kahon na nakapatong sa isang sirang kahon ng relief goods. Habang hirap pa ring huminga, lumapit siya dito. Puno ng takot at pag-usisa ang kanyang puso. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa malamig na ibabaw ng kahon, isang boses ang narinig mula sa likuran ng truck. "Huwag mong hawakan yan." Natigilan si Elena. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang payat na lalaki na may suot na punit at basang uniforme ng voluntaryo. Maputla ang kanyang mukha, nakadikit ang kanyang buhok sa noo, ngunit matalim at puno ng diin ang kanyang mga mata. Ang lalong nagpabigat sa sitwasyon ay ang maliit na baril na hawak niya, nakatutok sa dibdib ni Elena. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit malinaw ang kanyang intensyon. Sa isang paos na boses, sinabi niya, "Sa wakas, natagpuan ko rin ang kahon." Ang kanyang mga salita ay tumama sa hangin na parang isang madilim na pag-ami na hindi inaasahan ni Elena. Ngunit ang nagpagulat sa kanilang dalawa ay hindi ang baril, kundi ang maliit na kahon na ngayon ay bukas na. Ang takip nito ay nakahando sa isa tabi at ang loob ay ganap na walang laman. Walang anumang nasa loob nito. Ang laman ng kahon ay naglaho ng walang bakas. Natigilan ang lalaking may baril. Biglang namutla ang kanyang mukha.
Hindi ito maaari, bulong niya, nanginginig ang boses sa gulat. Sumulong siya, halos makalimutan ang presensya ni Elena, at kinuha ang kahon gamit ang dalawang nanginginig na kamay. Walang laman. Basyo. Ang laman na dapat ay naroon, anuman ang anyo nito, ay ninakaw bago pa man mahawakan ni Elena ang bagay. Ibig sabihin, mayroong ikatlong panig, isang taong mas mabilis at mas mapanganib kaysa sa mga humahabol sa kanila. Ang katahimikan ng tulay ay biglang binasag ng isang mahabang sirena na papalapit mula sa malayo. Ngunit hindi ito sirena ng pulis. Iba ang tunog nito, mas mahina, mas malumanay na parang ambulansya, ngunit may tono na masyadong malinis at masyadong tahimik. Nang lumitaw ang sasakyan sa kurbada, naramdaman ni Elena ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang batok. Isang puting ambulansya na walang logo, walang plaka, at ang salamin sa harap ay tinatakpan ng itim na tela mula sa loob. Dahan-dahang tumakbo ang sasakyan na para bang may hinahanap. O isang bagay. Habang tinititigan ang tanawin, tanging isang bulong ang nasabi ni Elena sa kanyang sarili, sino ba talaga ang humahabol sa akin, at ano ang nawala sa kahon na iyon? Sa puntong iyon, huminto ang kwento, nakabitin, nakakakaba,